Makinig mga SSS members at mga pensyonado, pera ng SSS, malalagay nga ba sa alanganin? Paano na ang mga benepisyo? Paano ito makakaapekto sa lahat ng miyembro at pensyonado? Pag-uusapan natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Ngayong nagbitiw na nga ang dating president ng SSS na si Mr. Rolando Ledesma Makasait at itatalaga na nga po ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang napipisil na papalit dito bilang presidente ng SSS. Malalagay nga ba sa alanganin ang pera ng SSS? Paano ito mangyayari? Mamaya-maya pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Kasabay nga po ng pagbitiw sa pwesto bilang SSS President ni Mr. Rolando Ledesma Makasait noong October 6 dahil nga po sa paglahok sa national election by 2025 sa pagiging first nominee ng isang party list ay kasabay naman po ang agam-agam na malalagay nga ba sa alanganin ang pera ng SSS. Bakit natin ito naitanong? Bakit tayo na humantong dito sa katanungang ito? Sapagkat alam naman natin na ang SSS is under pa rin po sa gobyerno. Just like other agency ng gobyerno, like PhilHealth, Pag-ibig, ay operated and guided po yan ng ating national government, under the office of the president, mga ka-vlogs. And kahit nga merong tinalagang OIC president, ang SSS ngayon na pansamantalang gaganap bilang presidente ng SSS, sa katauhan ni Mr. Joseph Declaro. Siya po ay isang SSS commissioner na tinalaga po noong January 2023 at siya nga po ngayon ang tinalagang OIC or Officer in Charge ng SSS effective noong October 11. Habang wala pa pong napipisil, habang wala pang tinatalaga, wala pang napipili, wala pang ina-appoint na bagong SSS President si President Bongbong Marcos. Kasi the President po ng Pilipinas, siya talaga yung mag-a-appoint kung sino yung gusto niya, kung sino yung napipisil niya na magiging presidente ng SSS. Well, alam naman natin sa politika dito sa Pilipinas kung sino po yung malapit sa administrasyon, kung sino po yung malapit sa puso ng nakaupo, ay siya po ang magiging mabibigyan ng pwesto. Kung sino po yung kaalyado, kumbaga, ng administrasyon, siya po ang uupo. Siya ang pipiliin na makaupo dyan sa ahensya ng gobyerno na bakante po ang pwesto. Yan nga po ang ating katanungan ngayon. Kasi kung mag-a-appoint ang Pangulong Bongbong Marcos ng bagong presidente sa SSS, syempre kaibigan niya, kakilala niya, kaalyado niya. Yan po ang ating katanungan, kung magiging alanganin po ba ang pera, ang kaban ng SSS. Kung maalala niyo mga ka-vlogs, sa mga hindi pa nakakaalam, ang PhilHealth, yung PhilHealth na binabayaran natin buwan-buwan para magkaroon tayo ng protection, magkaroon tayo ng medical protection kung tayo ay mauospital. Meron po siyang sobrang pera na 91 billion pesos. 91 billion pesos yung sobrang pera ng PhilHealth. So ayon po yan sa pagdinig doon sa Kongreso at sa Senado. So yung 91 billion na yon, na 91 billion na sobrang pera ng PhilHealth ay inutos po ng national government, inutos po ng finance
Secretary na si Ralph Recto, no? And of course, sa basbas ng Pangulong Bongbong Marcos na ang sobrang pera ng 91 billion pesos ng PhilHealth ay ililipat, no, sa national government dahil para po daw makatulong at makadagdag sa mga proyekto ng gobyerno gaya ng infrastruktura at iba pang programa ng gobyerno. So yun po yun, no? Actually ngayon ay nagkakaroon na ng transmission, no, ng ilang porsyento na 91 billion amount na sobrang pera ng PhilHealth ay ililipat na nga po sa national government, which is marami po ang tumutol na mga mambabatas natin, mga grupo, dahil ito nga po daw ay hindi naaayon sa batas dahil pera ng PhilHealth dapat gagamitin sa PhilHealth. Tama nga naman, di ba po? Kasi kung may sobrang pera ang PhilHealth, dapat gagamitin ito para maayos ang healthcare system ng ating bansa. Dapat itulong na lang ito sa pagpapaayos ng ating mga government hospitals, dagdagan ang sahod ng ating mga nurses, ng ating mga doctors, dagdagan ang supply ng ating mga gamot, no? Diyan sa ating mga pampublikong hospital dahil talagang kawawa ang ating mga government hospitals na kulang po sa facilities, kulang po sa gamot. Kaya po, no, ang iba kahit mahal doon na lang sa private hospital, no, pumupunta. So, yun po yung punto natin dahil sa SSS, the last year, meron pong net income na 83 billion pesos ang SSS. So, sobrang pera po yun ng SSS the last year. And hindi naman po malinaw na saan ito ginastos, saan po ito gagamitin, saan ito i-invest ng SSS. Kaya ngayon, sa paglisan nga ni Mr. Rolando Ledesma Makasait, at tayo nga ay nag-aantay sa pagkatalaga ng bagong SSS President ni Pangulong Bongbong Marcos, baka mangyari naman po sa SSS ang nangyari sa PhilHealth, na ang sobrang pondo ng PhilHealth nilipat sa national government, kinuha sa national government. So yun po yung kinakakatakot natin, yun po yung parang kinakabahan tayo. Na kasi alam naman natin may sobrang pondo ang SSS, mga kablags, bilyones po yun. Baka mas malabo na talagang maibigay ang second tranche na 1,000 pisong increase kung ito ay kukunin nga po ng national government, no? Dahil wala namang magagawa ang kahit sino na SSS president kung iuutos po ng presidente ng Pilipinas na kunin ang pera ng ahensya. Just like what happened in PhilHealth nga po, na sinabi ng PhilHealth President na wala siyang magagawa kasi sino ba naman siya natatanggi sa utos po ng presidente. So yun po yung katanungan natin ngayon. Malalagay ba sa alanganin ang pera natin ng mga miyembro ng SSS, no? Na pera natin ng mga pensyonado sa SSS, malalagay ba sa alanganin, no? Dito sa bagong talagang SSS President ng Pangulong Bongbong Marcos, kung sino man siya, no? Kung sino man siya, dahil ngayon hindi pa natin siya kilala, no? Yun po ang katanungan natin. Kaya kayo, mga SSS members, mga SSS pensioners, ano po ang opinion ninyo? Ano sa tingin ninyo, no? Regarding dito sa ating katanungan na malalagay ba sa alanganin ang pera ng SSS? Kung sino man po ang itatalagang bagong presidente ng Pangulong Marcos, naniniwala ba kayo na baka kukunin nga ng national government ang sobrang pondo the last year na 83 billion? Ang laki, 83 billion pesos, mga ka-vlogs. Hindi nalalayo sa PhilHealth na 91 billion pesos na kinuha ng national government. So ano po ang opinion nyo regarding dito sa ating issue na pinupunto ngayon? I-komento nyo na po sa comment section na nasa baba. Mahalaga po na pag-uusapan natin ito dahil pera po natin ito bilang miyembro, mga pensyonado sa SSS. Kaya nararapat na bantayan po natin ito, mga ka-vlogs, para po sa ating proteksyon ng ating sarili, sa ating pamilya, at of course sa kinakaharap
na mga henerasyon mga ka-vlogs. Bago ko matapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa benepisyo ng ating mga miyembro, benepisyaryo at pensyonado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.